nung makita ko na talaga namang in-splice, no, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect o na lalong-lalo na in-splice ninyo, wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Kay Chuck yun, ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo. Yan. Umalma si Senador Rodante Marcoleta na ang kanyang video ay pinuputol-putol daw. At itong paraan na ito na ini-slice ay isang malinaw na paninira daw. Ngunit ang malaking tanong dito, alam kaya ni Senador Rodante Marcoleta na matagal nang ginawa ito sa siktang inaniba niya ang Iglesia ni Kristong Tatag lamang ni Felix Manalo? Sapagkat matagal nang gawain ito ng kanilang mga menestro mula pa sa panahon ni Felix Manalo. Yung pagkuha lamang sa sipi sa mga aklat Katoliko, pagkatapos pinagputol-putol para out of context upang palabasin na ang nakasulat sa aklat ay sumang-ayon sa kanila. Halimbawa, itong aklat na ito, Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. ang napakinggan ninyo ay mga depensor ng INC, The Revealers. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katolikong nakikinig, lalo na mga CFD? Hindi galing sa Panginoong Jesucristo yung pangalan ng iglesia nila. Sa mga tweet, hindi ang Panginoong Jesucristo nagbigay niyan. Bakit sila umaamin na hindi galing kay Kristo ang pangalang Iglesia Katolika? Grabe talaga itong modus ng INC at nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magazine. Pero alam nyo ba, yung binasa nila sa aklat na ito, hindi yan pahayag ng pare. Pahayag yan ng ministro ng INC na sinagot ng pare. Ito, makita ninyo, sa paragraph 7, sa pahina 24, may karugtong yan sa pahina 25. So out of context, pahayag ng ministro, pagkatapos, pinalitaw nila na ang pare mismo ang nagpahayag diyan. Anong sabi ni Marcoleta? Isang oreng pandaraya yung pamumutol na magiging out of context. These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. O, yan. Isang pandaraya talaga. Kaya tatalakayin natin ito at ipasa ninyo sa mga kapatid natin mga Katoliko dahil kadalasan sa mga aklat na pinagputol-putol nila, ngayon, i-expose din natin mga kapatid. Samahan ninyo. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong muling magkasama niyo sa pagkakataong ito at inanyahan natin ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At sa ating mga suking taga-subaybay kung saan man kayo ngayon, sa iba't ibang panig sa ating bansa at sa ating mundo, paki-comment kayo kung saan kayo nakabase habang nanood sa ating talakayan ngayon para alam natin kung saan nakaabot ang videong ito, lalo na sa ating mga OFW sa iba't ibang bahagi sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Sa lahat nating mga suking taga-subaybay, welcome po. Ito na. Umalma si Senador Marcoleta. Siya mismo, biktima nitong pag-slice, pag-chop-chop sa video. At para sa kanya, ito'y malinaw na
sabi niya, malinaw na pandaraya. Nung makita ko na talaga namang in-splice, no, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect o na lalong-lalo na in-splice ninyo, wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Ganon pala. Ang epekto sa pag putol-putol ng kanyang video ay para siraan siya. Kay Chuck yun, ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo. Oo. So, yun talaga. Basta pinutol-putol out of context, yun ay maliban na paninira, isang pandaraya. Balikan natin ang mga matagal nang ginagamit na paninira at pandaraya sa mga ngaral sa iglesyang inaniba ni Marcoleta. Imagine, gamit nila itong aklat na ito, mga kapatid, at maraming nabiktima sa maling akala. Dahil Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katolikong nakikinig, lalo na mga CFD? Hindi galing sa Panginoong Jesucristo yung pangalan ng iglesia nila. Sa mga tweet, hindi ang Panginoong Jesucristo nagbigay niyan. Bakit sila umaamin na hindi galing kay Kristo ang pangalang Iglesia Katolika? so kung wala talaga kayo nitong mga aklat na ginagamit nitong mga ngaral sa Iglesia ni Kristong inaniba ni Marcoleta, na sabi niya, pag pinutol-putol, paninira yan, at isang oring pandaraya, talagang madaya kayo. Bakit? Pansinin ninyo, pahina 24, binasa nila, mga kapatid, pero ito ang konteksto sa naturang aklat. Nakita ninyo sa TV screen. Pahina 24, ituloy lang natin sa pahina 25. Kaya nga't ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauwi. Ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang ikalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ngunit